ang ating main topic ngayong araw, 3 non-bailable na kasong malversation ang kakaharapin ni Boss Jewel Villanueva, mga boss, si Pamo, sir. No? Pindutin nyo lang po muna yung subscribe button kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel upang sa ganun kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan. At syempre ho, mga kababayan, nandyan din po yung like button. Ano gagawin nyo? Simple lang. Pindutin nyo lang po yung like. Tapos i-komento ninyo kung pang ilan ng inyong like upang sa ganon, madaanan natin ng shoutout ang inyong mga pangalan dyan sa comment section. Ano kagaya po ng ginawa Nino? Sino nandiyan sa itaas? So sila si Rokansaki, si Ma'am Aurelia Adena, si Chris Rose, nandiyan na din po si Boss Joel ng Cereza Force, si Irene Balisi, no? 5538, nandiyan din si Shiro Kansaki. Aba, hindi kaya nagtanong ng live Si Ma'am Neng Gigi, si Ma'am Viola G, si Joel Q, si Music Stories, sino pa nandiyan sa ilalim? Buong Cereza Force family at nandito na din po si Tatay Degs. andyan na din po si Tatay Digong, mga kababayan ng mga DDS. Shoutout sa iyo, boss. At sino pa? Buong BMB family din na dadaan din sa ating channel. Ngayon ho, mga bossing, no? Good news muna tayo bago tayo mangasar. Good news muna tayo bago tayo mambwisit. Bakit ho, mga kababayan? Ako po, panigurado, tiyak ho, mga boss Chipamo, sir, sasakitan ng tiyan yung mga DDS dito sa re-reactionan nating video, mga bossing. Bakit ho? Nako, ito ho kasi ay tungkol sa pagbaba ng mahihirap sa ating bayan. Ito po professor po ng UP, mga boss Chipamo, sir. At hindi po yung hindi po itong research nila, yung tipo po bang tignan mo nga kung anong mga nakatira dyan sa lugar na yan, kung mga maka-DDS, kapag ka maka-DDS, tara, sugod tayo. Dehin sunongga, mga bossing, nationwide. Ibig sabihin, kalat ho sa buong Pilipinas, mga kababayan, nung sila ay nag-research. At sinasabi nga po nila dito, mga boss Chipamo, sir, ang pagbaba ng kahirapan at ang pag-igi ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Di ba? Siyempre, sa gobyerno yan ni Pangulong Bongbong Marcos, Conducted a survey, a national survey from December 3 to 11. This is part of our fourth quarter survey. And alam niyo naman, as survey companies are, lalo academically oriented survey companies, we measure poverty and hunger on a quarterly basis. Kahirapan at kagutuman po yung kinandak nilang survey, mga boss. Now, the first incisive question everybody should ask, why are we doing this? Given that we have official government data, we have statistics, and poverty and hunger is a structural problem that's very hard to measure. Okay, the first reason is number one, government statistics happen at least twice a year lang. It takes a long time for government statistics to really measure how people feel about hunger and poverty. Number two, we do this quarterly, so we give this information Alam nyo, maputol ko lang sila, mga bossing, lalo na kapag kayong mga magpapasko at yung laging puno po yung mga mall natin, diba? Sir Jorge Edralin, shout out sa iyo. Bad for my being absent, I've got a lot of in my plate. Yan, busy daw siya. Alam nyo, mga kababayan, kung titingnan nyo yung ating mga kapwa Pilipino, talaga naman pong nagsusiksikan sa mga mall, mga boss Chipamo, sir, mga bago yung cellular phone, mga bago yung mga gadgets, Kaya nga lagi tayong nagsasabi, bakit laging nasasabi na mahirap ang mga Pilipino? Pero kapag yung mga, lalo na yung mga gadget, updated tayong lahat. At eto nga doon sa kanilang research, mga boss Chipamo, sir, napapatunayan nila, nalalaman nila na talagang ang Pilipino, mga boss Chipamo, sir, ay umiigi ang ating mga buhay. In the third quarter, then in the second quarter. So we asked the same question in the fourth quarter. Only a little over 9 million said that they were poor. Ang laki mo ng binagsak, 4.5 million families. Close to 5 million families estimate. Basically said that they felt a lot better as far
doon, di ba? Dahil nga din po, unang-una sa mga proyekto ng ating gobyerno, Ma'am Neng Gigi, ilan? 4.5 milyong pamilya, mga boss Chipamo, sir. Ilang tao yan? Kung sa isang, pamilya may 6 na katao, 5 katao, di ang dami ho niyan, mga boss Chipamo, sir. 4.5 milyong pamilya ang nagsasabi na mas maigi, mabuti ang kanilang pamumuhay kesa nung mga araw ho, no? Perception is not supposed to replace government data on income and poverty is a structural problem yan. Medyo complex i-measure yan. Pero pag mini-measure natin quarterly, nakikita ng gobyerno, nakikita ng taong bayan kung ano nararamdaman ng ating kababayan on this issue. Tsaka kung ikukumpara nyo ho, mga bossing, kapag yung mga lumalabas, yung mga survey na, ano tawag dito, hindi pa, yung mga survey ho na alam natin, mga boss Chipamo, sir, na ang hirap paniwalaan, kagaya nung -3%. -3% si Bongbong Marcos doon sa survey. Paano mo naman papaniwalaan yun? No? Tapos ilang porsyento daw ho ang itinaas ng Vice Presidente doon sa survey? Baliktad, ano? Ito with matching explanation po kung paano nila kinakondak yung survey at kung saan-saan yung mga lugar nila ginagawa yung mga survey. With kumpleto detalye ho ng pag-i-explika. Hindi ho kagaya nun. Basta latag na lang natin yan, 3%. Yung ibinaba nung survey ni Bongbong Marcos at ang ating Vice Presidente ay tumaas ng kung ilang porsyento. Samantalang ang ating Pangulo walang pahinga, kakatrabaho ho. Samantalang yung isa ho, mga boss Chipamo, sir, nasaan? Ayun, nasa dahig na naman yata. Nung isang linggo lang ho, nandoon sa dahig. Ngayon, nandun na naman. Puro ganon. Di ba? Kung ikaw, isang Pilipino at nakikita mo, ganon yung mga tirada ng Vice Presidente, papabor ka ba? Positibo ba yung ibibigay mong marka para sa kanya? Siyempre hindi ho, mga bossing. Di ba? Mamamarkahan mo yan ng negatibo. Kaya nga ho, madaming hindi naniniwala doon sa mga survey-surveyan nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay bumababa ho. Dahil kabaliktaran po doon sa mga nakikita natin. Di ba, Ma'am Viola G at Delia Rosario at BG Badiola? Ngayon ho, mga kababayan, since naasabi na natin yung ating good news para sa inyo, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Tapos na agad.